Nadadagdagan na yung nangingitlog ng mga itik. Actually, itong pag-alaga ng itik, galing lamang dito sa tanong ko dati, ano magandang business na pwede natin gawin sa probinsya? Actually, para sa akin, ang sagot dyan ay kung ano yung pangailangan sa lugar natin at kung ano yung meron tayong resources na pwede natin gamitin. Doon natin umpisahan na hindi kailangan ng malaking puhunan. Naisip ko itong pag-alaga ng itik matapos natin makuha tong area na merong palayan at may bukal ng tubig. Napakahalaga kasi sa itik ng tuloy-tuloy na tubig na may inuman at malaking advantage din kapag meron silang nalalangoyan. Sa aking inumpisan dati na iba-ibang batch ng itik, sa ngayon ay meron ng umaapaw na itlog na minsan ay lumalagpas pa dito sa kanilang pintuan. Slope kasi itong area kaya minsan di maiwasan na may bumababang itlog lalo na kapag nangitlog sila dyan sa may bandang pinto. Pagpasok dito sa loob, yung mga dayami na iipon dito sa gilid at may napapansin din tayo agad na mga itlog. Nakakatuwa na nga rin tuwing umaga, tuwing nagdadala ko dito ng pakain ng mga itik ay pagkaakyat ko na naman ay may dala naman akong itlog. Sa pamumulot nga rin ng itlog ay para tayo naghukay ng kamote dahil ang galing din ng mga itik. Tinatabunan nilang kanilang mga itlog dyan sa mga dayami na nasa tabi. Actually ito yung pinakauna kong pag-aalaga ng itik na siniseryoso ko dahil dati meron din kaming itik pero purong lalaki na hinayaan lang namin naka-free range kasama ng mga manok at pabo. Habang dati-dati pa nung bata pa ako, sila mama papa may itik din sila pero kaunti lang. Sakto lamang yun ang pinagkuhanan ng ulam namin at hindi ako nag-experience na mag-alaga doon dahil ang nakikita ko lamang yung dala-dala ni papa lagi na itlog mula doon sa may palayan din sa baba, which is bihira lang ako makababa noon dahil ngayon maliit pa ako. So wala pa talaga ako totally experience na ako mismo nagpapaitlog ng mga itik at ito nga yung first time. At dito nga na-amazed ako kasi nga itong mga itik ay kahit na low budget yung pagpapalaki natin sa kanila, ni housing nila ay low budget din, ay nangingitlog pa rin yung mga itik natin. Pero noong nag-umpisa silang mangitlog ay sinusuportahan ko na rin ito ng clear na feeds. Noong pinapalaki pa lamang natin sila hanggang 5 buwan, na makalipas nung pinakasisiw pa lang sila sa loob ng 2 hanggang 1 buwan ay pinapakain pa natin noon ng chick booster, tas nagmimix tayo ng azola, tas darak hanggang sa nagmimix na tayo ng mga mais habang lumalaki sila up to 5 months. At ang pinakamaraming mixture natin noon yung azola, kangkong, darak, mais at konting feeds lamang yung lagi natin hinahalo noon. At ito nga yung batch na unang batch natin ng mga itik, ito yung dati kong ini-incubate. Sila yung nangingitlog kasi nung una talaga yung budget ko din ay sakto lamang pambili ng itlog at pambayad ng kuryente para dun sa pag-incubate kasi may sarili naman tayong incubator na yun nga lang ay sa kasamaang palad ay hindi naman napisa ang marami. So meron lamang tayo nasa 35 piraso na napisang sisiw, tapos yun nga may mga lalaki pa yun so binawasan pa natin. Kaya dito tinirhan ko lang ng 20 piraso kasama yung babae at lalaki. So ito nasa 3 o 4 na lalaki itong nandito. Meron kasi akong napansin na kahit na mukhang babae ang itsura sumasampa pa rin. So ibig sabihin meron tayong hindi nakuha dito na isang lalaki kasi ang target ko sana dito titirhan ko lang ng 2 hanggang 3 lalaki dito sa 20 piraso out of 20 piraso na itik. At yung total nga na nakuha nating itlog sa ngayon ay umabot na ng 13 piraso. So ibig sabihin 13 piraso na yung nangitlog. Ito ay pag-uumpisa pa lang, posibleng madadagdagan pa ito dahil marami pa din mga babae na hindi pa nangitlog. Dahil nga ito by batch din ito, 2 batch din kasi ng yung pinapapisa natin dati, 2 batch ng itlog. Kaya meron dito mas bata pa. So medyo late siya ng mga 1 linggo, 2 linggo no bago siya mangitlog. 2 batches itong ating alaga. Ganon din itong next batch natin, yung pinapalaki pa lamang natin mga itik. Mas advantage daw kasi na may iba-ibang batches tayo para pag may nagpalit ng mga balahibo, meron pa rin tuloy-tuloy na nangitlog kahit na kaunti. Dahil dito sa itik, hindi kasi ito yung talagang tuloy-tuloy ang pangitlog. May chance na humihinto sila kasi nga nagpapalit sila ng mga balahibo, nakafocus yung nutrients ng kanilang katawan papunta doon sa pagpapatubo ng kanilang mga balahibo. Kaya hindi pa rin laging palduan sa nag-uumpisa na sila mangitlog. Ito yung simpleng housing natin, doon naman sa next batch natin. Kaya pansinin nyo dito sa kung saan ako nagcha-chop ng kangkong ay merong nakatrapal kasi ito yung in-extend natin. Parang iba, dito naman sila makakasilong once na umulan or kapag gabi, pwede sila dito matulog. Tapos yung ibang itik natin, yung unang batch, yun yung may kahoy na bahay na kasi si Papa yung gumawa niyan. Tapos nung ako nang gumawa dun sa next batches, so ito yung ginagamitan ko naman ng trapal para mas madali. So ito naman yung paghahanda natin ngayon ng natural na pagkain para doon sa mga itik natin na pinapalaki pa lang. Yun yung hindi pa nangitlog, yun yung next batch. Which is yun yung mas marami nating itik kumpara doon sa nauna. Kasi yung nauna, tulad ng nabanggit nga natin, dati yun ay nasa 300 piraso na itlog na ini-incubate ko. Tapos ang napisa is 35 piraso lang. Tapos ngayon, tinira lang natin ay 20 para mabawasan yung lalaki. Kasi hindi rin maganda na marami masyadong lalaki doon sa ating mga itik. Usually nga daw 1:8 or 1:10 ay sapat na. Kung baga 10 babae, 1 lalaki. Or kung nahinayang tayo na magbawas na maraming lalaki, pwede rin sa 8 babae, 1 lalaki. Kaya ako nga, hindi ko rin naman dinispatch agad yung mga lalaki na kinuha
kinuha ko dito, nilagay ko dun sa ibabaw, sinama ko muna dun sa mga manok at pabo para pwede ko rin silang pang interchange kung sakali. Sa ngayon, ito yung mga natural na pagkain na aking inihanda sa mga itik. At ang paraan ko naman kapag sila yung mangitlog na, yun ay binibigyan ko lang sila ng duck layer. Pero nagbibigay pa rin ako ng mga natural na pagkain kahit nangitlog na doon sa mga layer ko para pang merienda lang nila. Pero itong sa pangitlog na part ay nasa experiment pa lang tayo kasi sa ngayon first time pa lang din naman natin magpaitlog ng mga itik na sarili ko talaga ako nagpapalaki. So yun pa rin yung aking nagawa, nagmi-mix, nagbibigay pa rin ako ng natural na pagkain. Pero una ko munang binibigay yung duck layer, yung feeds na nakakatulong sa pagpapaitlog sa kanila. At napapansin ko nga rin, nagmi-mate sila dyan sa may tubigan mismo. Pag nalalanguyan, doon na nagmi-mate tong mga itik natin. Kahit sa mga ganitong itik ay maganda rin talaga na may tubigan din silang languyan. Although may ibang nag-alaga ng itik kahit na medyo nasa ibabaw lang, halimbawa nasa niyugan, walang source na tuloy-tuloy ng tubig, pero pinaagusan nila, may gripo silang nilalagay. Pero siguro ay meron silang iniimbak na tubig doon sa tub or sa isang drum. Tapos yung space na kanilang inuman ay hindi naman kalakihan. Tapos doon lang nililigo lang nila yung ulo nila. Tapos okay naman, nangitlog pa rin naman yung mga itik. Pero sa akin lang, since may bukal nga dito ng tubig at itong kanal ng palayan, dyan pupunta yung mga bukal ng tubig, meron naman tayong resources na pwede nilang languyan, so mas maigi na rin na ito yung ating ginagamit. Doon sa inihanda kong pakain ay medyo kapos yung kangkong, medyo nakulangan ako kahit nanguha pa ako ng madre de agua at itong dahon ng saging, dagdag din natin to sa pakain ng mga itik natin na pinapalaki pa lang. Kailangan din talaga kapag nasa growing stage pa lamang yung mga itik natin, maghanap tayo ng mga alternatives na pwede natin ikabigay. Kasi talagang malaki po ang gastos kapag umaasa tayo dun sa mga binibili lahat. Itong aking 280 kasi kaya nila mag-ubos ng kahit kalahating sako ng feeds kung yun ang binibigay natin. Kaya sa akin, more on natural yung aking binibigay na pakain. So ito yung mga dahon ng saging, yung madre de agua, itong mga nakukuha nating kangkong, tapos hinaluan ko yan ng mais, tapos darak. Pag napagiling ng palay, may nakuha tayong darak ng palay, yun yung imimix natin. Tapos yung mais naman, binibili ko since wala pa akong tanim, kaya gumagastos pa rin ako. Although pwede naman gumawa ng paraan, no? Kapag meron tayong tanim na mais, na wala tayong halos gastusin, maliban na sa pagpapalaki ng mais. Pero mas maliit na lang kumpara sa bumibili pa tayo ng mga buong mais. Buong mais yung binibili ko kasi mas mura dito sa amin at kaya naman ng lunukin nito mga itik nating malalaki na. No? Kasi kahit kuhol nga mga suso, kinakain nila. Kaya hanggat maaari, anong pwede natin i-maximize na meron sa lugar natin, yun yung gamitin natin para hindi tayo mapagastos ng napakalaki at hindi natin kailangan pang mangutang para sa pagpapalaki natin o pagpasok natin ng umpisa dito sa pagbibusiness natin. Dahil kapag nagpapalaki o nagbibusiness tayo ay hindi naman talaga yan 100% sure nakikita tayo, may malaking chance din na tayo malugi, malaking chance din na tayo mapapasuko sa kalagitnaan, lalo na kung naubusan natin ng budget sa pambili ng patuka ng ating mga alaga at hindi pa sila nangingitlog. Kaya maigi sa pag-aalaga o sa pag-uumpisa ay gamitin natin yung sarili nating energy, gamitin natin yung ating sariling kakayahan at yung ating resources na meron sa lugar natin nang hindi tayo mapapagastos habang inaaral pa lamang natin. May iba nga, kapag ka sila nag-umpisa, halimbawa, babuyan, nagtatayo sila agad ng malalaking pigiri, magandang pigiri, tapos bandang huli ay tingin nila nalulugi sila. So tumitigil sila, nasasayang yung malaking budget. Kaya't maigi, mag-umpisa tayo muna sa simple, no? At yung kaya lang muna natin. Nung matapos ko nga i-chop yung mga kangkong, ay ito yung hinahaluan naman natin ng tubig. Yung tubig naman, actually, para hindi malumpo yung itik, dahil ngay more natural yung binibigay natin, baka kulang sa nutrients yung naibibigay. So nagmi-mix naman ako ng vitamins. Ito naman yung multi-AA or multi-V na vitamins na gawa ng San Miguel Animal Healthcare. Yan yung ginagamit ko pagdating sa vitamins sa aking mga itik. Hinahalo ko sa tubig, sabay minimix ko dito sa mga natural na pagkain. Actually, itong pinagmimix ko ngayon, walang halong feeds ito. No, purong natural, yung mga nababanggit natin kanina. Yung kinuha natin kanina, mga dahon ng saging, madre de agua, kangkong, darak at mais lang ating pinaghalo dito. 5 klase ang pinaghalo. Mayroon sila makuhang protein, may carbohydrates, at iba pang mga nutrients na nakuha din mula doon sa mga dahon, mga mais, at yung mga iba pang natural na pagkain na binibigay sa mga alaga natin. So dito lang, naghanda ako ng timba, meron din akong planggana, dahil dyan ako nagmi-mix. At pagkatapos natin i-mix, ay may bibigyan na natin pagkain dito sa mga itik. Ito yung growing stage nating itik. Oh. Medyo malalaki na sila. Sa mga susunod na buwan ay maaaring mag-umpisa na rin mga itlog yung iba dito dahil ngay 2 batch din ito. Meron dito mas matanda ng 1 buwan, kaya may mauna pa rin mga itlog dito. Mas maigi daw kasi na 2 batches na magkakaibang batch para hindi sabay-sabay na huminto kapag nagpapalit ng balahibo o nangarol kung tawag namin dito sa Bisaya. Ang isa naman sa paraan na po pwede natin gawin since may palaya na area kapag tag-ani ng palay, po pwede natin pakawalan yung mga itik na hindi na natin kailangan pang bigyan ng commercial feeds. Kahit nabigyan lang natin sa umaga ng natural na pagkain konti, tapos sa hapon din pag-uwi para masanay lang silang umuwi. Tapos sa kalagitnaan yan, pwede natin silang pakawalan doon sa may palayan. Kailangan lang natin bantayan dahil baka umabot ng malayo.
No, dito sa atin, may space naman tayo dito na sana plano natin pag nalambat natin to, no, po pwedeng mas malawak na yung kanilang galaan. So mas makaka-less na tayo dun sa gastos ng commercial feeds. At siya nga pala, ang ginawa ko naman ay hindi ako nagpupush sa pagpapaitlog sa kanila. Hindi ko agad binibigyan ng laying mash or duck layer feeds habang sila ay nasa stage pa lamang ng dumalaga or hindi pa sila talaga nag-umpisa mga itlog. Dahil minsan naman naobserbahan ko nung una, yung unang itlog nila ay kahit ganitong natural ang binibigay ko, meron nang pa isa-isa na nag-umpisa mga itlog. At nung medyo nainip ako, doon ako nagdahan-dahang bigay ng layer feeds pero konti-konti lang muna na wag natin persahin din kasi mahirap din baka masobrahan naman yung laki ng itlog at kakaumpisa pa lang so masisira yung labasan ng kanilang itlog. Kaya sa ngayon kahit konti lang, actually nasa 800 grams lamang yung binibigay kong feed sa umaga, no, doon sa mga 80 kong nauna yung nasa 20 piraso, no, tas hapon ganun din 800 grams na feeds. So nangingitlog naman sila, umabot nga ng 13 na itlog na sa ngayon. No, yun, dahan-dahan lang, hindi ko pa sila puwersahin na pagbibigay na mas maraming feeds para yun nga hindi mabigla lalo na at nasa age pa lamang sila ng dumalaga. Kapag naman yung mga itlog nila just maliliit pa lamang, so yun ay pang ulam lang namin at binibenta ko doon sa school, yung mga gumagawa ng kwek-kwek, tukneneng, doon ko muna dinideliver sa kanila yung mga itlog habang maliliit pa kasi hindi pa yung binibili ng mga nagbabalot. No, habang pagka malalaki na, so doon na natin dalhin sa magbabalot which is mas maganda na yung presyo. Marami actually produkto din na pwede natin gawin mula doon sa itlog ng itik. Pwede tayong direkta na tayo ang magbenta ng mga produkto natin at pwede rin na ibenta natin ng fresh na itlog. Dahil pwede natin gawin yun na salted egg, no, balot at penoy. Meron ngang mga nagluluto ng bibingkang abnoy sa may Laguna banda. No, tapos yung iba naman fresh eggs yung kanilang binibenta. May iba-ibang diskarte din yung mga kababayan natin pagdating sa produkto mula sa kanilang mga itik. Pagdating naman doon sa mga kalna na itik or mga lalaking itik, meron tayong nakikita nagbebenta ng mga lechon itik, patutin o kaya yung iba adobong itik. Kanya-kanyang diskarte lamang para makabenta. So isa nga sa nakikita kong may market din dito sa lugar namin, ito pagkalaga ng itik. Dahil nga doon sa kakulangan din ng supply doon sa ginagawang balot, penoy at itlog maalat dito sa lugar namin. Sa pagpasok natin ng business sa probinsya, tingnan natin kung ano yung kakulangan doon sa lugar natin, ano yung pangangailangan, at sa side naman natin, ano yung kakayahan at resources na meron tayo para doon sa itatayo nating negosyo. So ayun po, ito yung good news muna na ating ma-share sa inyo mula dito sa pag-alaga namin ng itik. Maraming salamat po.